Ang pagmamahal ng pamilya ay isang malaking kasinungalingan kung pera lang ang habol nila. Habang nagdurugo ang mga paa ni Zaria sa 10 taong pagpapaalipin sa Dubai, masayang nagpapapiging ang kanyang ina gamit ang perang panlaban sana sa sakit. Itinuring siyang basahan isang pabigat na ipagbibili sa biyudong alkalde pambayad utang. Ngunit paano kung ang inakala nilang alipin ay ang mag-uuwi ng kapangyarihang dudurog sa kanilang kasakiman? Wala na siyang pakinabang sa Dubai. Tanggal na raw sa trabaho ang tanga. Ipakasal na natin kay Mayor bukas para mabayaran ang utang mo sa Sugal Rico. Matanda na yun, madaling mamatay, panalo pa tayo sa mana. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa hangin. Sa likod ng siwang ng pinto, nakatayo si Zaria. Mahigpit ang yakap niya sa isang mumurahing rosaryo na nabili niya pa sa palengke ng Deira, ang mismong rosaryong iniyakan niya gabi-gabi habang nagmamakaawa sa Diyos. Napagalingin ang sinasabing may sakit sa pusong ina. Ngunit sa halip na higaan ang may sakit, isang malaking handaan ang bumungad sa kanya. May litson sa gitna ng mesa, nag-uumapaw ang alak. At sa garahe ay nakaparada ang isang kumikinang na sasakyan para sa kanyang kapatid. Ang perang ipinadala niya para sa peking operasyon ay ginamit para sa isang marangyang pagdiriwang ng pamilyang walang pakialam kung buhay pa ba siya o patay na. Bumagsak ang lumang maleta mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Walang ingay na lumabas sa kanyang mga labi, ngunit pakiramdam ni Zaria ay dinudurog ang kanyang dibdib ng isang mabigat na bato. Nanigas ang kanyang mga binti habang ang lalamunan niya ay tila sinakal ang sarili niyang mga sakripisyo. Ang amoy ng masarap na pagkain na nagmumula sa kusina ay biglang nagdulot ng pagduwal sa kanyang sikmura. 10 taon. 10 taon siyang nagpaalipin sa ibang bansa, tinitiis ang gutom at pang-aalipusta para lamang sa pamilyang ito na nagdiriwang sa kanyang pagbagsak. Natigilan ang nagtatawa ng mag-ina nang mapansin ang kanyang presensya. Saglit na bumalot ang matinding katahimikan sa paligid, ngunit walang bakas ng gulat o awa sa mga mata ni Nanay Elena. Sa halip na yakapin ang anak na isang dekada niyang hindi nakita, tinaasan lamang siya nito ng kilay, pinunasan ng mamantikang labi at lumapit na tila naiirita sa isang bisitang hindi imbitado. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nagpasabi? At nasaan ang padala mo ngayong buwan? Huwag mong sabihing umuwi kang walang dalang pera dahil marami pa tayong babayaran. Tiningnan ni Zaria ang babaeng nagluwal sa kanya. Ang mga matang dati pinagmumulan ng kanyang lakas ay ngayon ay puno ng kasakiman at kawalang hiyaan. Sa kabila ng pagkahilo at panlalamig ng kanyang buong katawan, pinilit ni Zaria na manatiling nakatayo bagamat ang kanyang kaluluwa ay matagal nang nakaluhod at nagdurugo. Paano mo tatakasan ang isang impyernong ikaw mismo ang nagtayo dahil sa bulag na pagmamahal? Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Zaria nang talikuran niya ang kanyang ina. Sa halip na sumagot at magmakaawa, mabilis siyang tumakbo palabas ng bakuran. Sinasalubong ang bagsik ng malamig na ulan sa kalagitnaan ng gabi. Bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay tila karayom na nagpapaalala sa 10 taong nasayang. Hindi niya alintana ang dilim ng kalsada o ang lamig na tumatagos sa kanyang buto. Ang tanging gusto niya ay makalayo sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang madilim na kalsada ay biglang nagliwanag dahil sa papalapit na mga ilaw ng isang mabilis na sasakyan. Bago pa siya makaiwas, umalingaw-ngaw ang matalas na iyak ng goma na sa pilitang pumigil sa basang aspalto. Napapikit si Zaria, hinihintay ang sakit, ngunit huminto ang malaking sasakyan, isang dangkal na lamang mula sa kanyang nanginginig na tuhod. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may dalang payong, kasunod ang isang figurang nagtataglay ng malamig at awtoritibong presensya. Sa loob ng isang pribado at tahimik na kapehan, nakabalot pa rin si Zaria sa kanyang basang jacket, nakayuko habang pinagmamasdan ng isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ipinaliwanag ng lalaking may payong na nagpakilalang si Attorney Suarez ang isang katotohanang hindi kayang tanggapin ng kanyang isip. Siya ang kaisa-isang tagapagmana ng bilyonaryong si Don Teodoro, ang lolo niyang matagal nang hinahanap ng kanyang yumaong ama. Ngunit ang susi sa lahat ng yaman ay nasa kamay ng lalaking kaharap niya, si Kael, ang pinakamalaking business partner ng yumaong matanda. Tiningnan ni Kael si Zaria gamit ang mga matang walang anumang emosyon. Walang awa, walang pag-aalala, puro negosyo. Inusog niya ang dokumento palapit sa dalaga. 1 taon, panimula ni Kael, ang boses nito
ay kasing lamig ng hangin sa labas. Walang personalan. Kailangan ko ng asawa para makuha ang buong tiwala ng Board of Directors at kailangan mo ng pera at proteksyon para makaahon sa putik. Pirmahan mo ito at bukas ay mag-iiba ang takbo ng buhay mo. Tinitigan ni Zarya ang papel. Nanginginig ang kanyang mga daliri hindi lamang dahil sa basa niyang damit, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Ipagbibili ba niya ang kanyang sarili sa isang estranghero para lang makatakas sa sarili niyang pamilya? Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, tahimik na inusog ni Kael ang isang saro ng mainit na gatas palapit sa kanyang mga kamay. Isang simpleng galaw na hindi tugma sa malamig nitong anyo, ngunit nagbigay ng kaunting init sa naninigas na katawan ni Zarya. Bakit kaya ibinili ni Don Teodoro ang kanyang kaisa-isang apo sa isang lalaking tila walang pakialam sa emosyon ng iba? Anong madilim na sikreto ang pinoprotektahan ng matanda bago ito pumanaw para gamitin si Kael bilang kalasag ng kanyang apo? Huminga ng malalim si Zarya at kinuha ang gintong ballpen na nakapatong sa mesa. Pipirmahan ko ito. Mariing sabi ni Zarya nakatingin ng diretso sa mga mata ni Kael. Pero may isang kondisyon. Wala munang makakaalam na kasal tayo o mayaman ako. Gusto kong subukan ang pamilya ko sa huling pagkakataon bago ko tuluyang talikuran ng lahat. Hindi sumagot si Kael, ngunit isang pino at seryosong pagtango ang ibinigay nito. Mabilis na dumampi ang dulo ng ballpen sa dokumento. Ang lagda sa ibabaw ng malamig na papel ang naging hudyat ng pagtatapos ng lumang Zarya at ang simulang hakbang sa isang mapanganib na laro ng kasinungalingan at paghihigante. Basang-basa at nanginginig ang buong katawan, bumalik si Zarya sa bahay na nagdiriwang kanina. Tapos na ang kasiyahan ngunit ang kalat ng marangyang handaan ay nananatiling nakatiwangwang sa mesa. Hinarap niya ang kanyang ina at kapatid bitbit ang isang kasinungalingang susubok sa natitirang katiting na pag-asa sa kanyang puso. Wala na akong trabaho, Nay. Tinanggal ako sa Dubai, ubos na ang ipon ko at baon ako sa utang ngayon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Nanay Elena. Ang mga matang kanina'y nag-aabang ng pasalubong ay napalitan ng pandidiri at matinding galit. Lumapit ito at pilit na idinuro ang daliri sa mukha ni Zarya. Wala kang kwenta, pinag-aral kita pinakain tapos uuwi ka rito para maging pabuhat. Ako ang nagluwal sa'yo, Zarya. Wala kang utang na loob. Paano na ang pamilyang ito kung wala kang pera? Hindi pa nakakabawi si Zarya sa masasakit na salita nang biglang hablutin ni Rico ang kanyang lumang maleta. Sa pilitang binuksan ng kanyang kapatid ang siper at walang awang ibinuhos ang laman nito sa sahig. Nagkalat ang mga mumurahing damit, lumang sabon at ilang barya. Walang alahas, walang dolyar. Hinayaan ni Zarya na panuorin ang paglapastangan sa kanyang mga naiwang pag-aari. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang inaasahan niyang sakit ay napalitan ng isang nakakabinging kamanhiran, tila naging bato na ang kanyang puso. Yumuko siya ng tahimik at dinampot ang kaisa-isang mahalagang bagay na itinapon nila ang gusot na litrato ng kanyang yumaong ama. Lumayas ka rito, huwag na huwag kang babalik hanggat wala kang dalang pera. Wala akong anak na pabigat. Bulyaw ni Nanay Elena sabay tulak kay Zarya. Palabas ng pinto patungo sa madilim na bakuran, habang walang tigil ang buhos ng ulan. Habang naglalakad siya, palayo isang nanginginig na kamay ang humila sa kanya mula sa gilid ng eskinita. Si Aling Rosa, ang matandang kapitbahay, ay umiiyak habang iniaabot sa kanya ang isang lumang payong at isang balot ng tinapay. Mahigpit na hinawakan ng matanda ang kanyang malamig na kamay, isang tahimik na pagpaparamdam ng kalinga na ipinagkait ng sarili niyang kadugo. Bago tuluyang makalabas ng kanto na hagip ng pandinig ni Zarya, ang nagmamadaling boses ni Rico mula sa loob ng bahay na kausap ang isang tao sa telepono. Mayor, umuwi na po ang kapatid ko. Opo, wala siyang pera, madali natin siyang mapipilit ngayong gabi. Nagpatuloy sa paglalakad si Zarya patungo sa dulo ng madilim na kalsada. Doon tahimik na naghihintay ang isang mahaba at itim na sasakyan na pag-aari ni Kael. Pagkapasok niya sa loob at pagsara ng pinto, naramdaman niya ang init ng makina na unti-unting pumapawi sa lamig ng kanyang balat. Ngunit habang umaandar ang kanilang sasakyan, palayo isang malaking truck na walang plaka. Ang biglang nagbuhay ng makina mula sa dilim nag-uumpisang sundan ang kanilang direksyon. Umalingaw-ngaw ang mabigat na tunog ng makina nito sa tahimik na gabi, nagbabadya ng isang panganib na sumusunod sa kanilang anino. Ang nang malaking tarangkahan ng mansyon ng mga Villarreal ay tila bunganga ng isang palasyo na yari sa yelo.
Pagkapasok ni Zaria, bumungad sa kanya ang matataas na kisame, malalaking chandelier at mga kasangkapang sumisigaw ng karangyaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam niya ang nakakapapasong panlalamig mula sa lalaking naglalakad sa kanyang harapan. Huminto si Kael sa gitna ng maluwag na sala at humarap sa kanya ng may walang emosyong mga mata. Listen carefully to my rules, Zaria. Walang pakialamanan sa personal na buhay. My study room is off limits. You are my wife on paper and in public, but here inside we are merely business partners. Naiintindihan mo, mariing utos ni Kael ang kanyang boses, ay nagtataglay ng pader na hindi maaaring tibagin. Tumango lamang si Zaria, tinatanggap ang kanyang bagong realidad. Dinala siya ng mga kasambahay sa isang malawak na silid upang ayusan at bihisan. Nang humarap siya sa malaking salamin, halos hindi niya makilala ang babaeng nakatingin sa kanya. Ang magaspang niyang buhok ay inayos, ang maputla niyang mukha ay binigyan ng kulay, at ang kanyang lumang damit ay napalitan ng isang mamahaling bestida. Ngunit sa likod ng palamuting ito, nananatiling sugatan ang kanyang kaluluwa. Lumapit siya sa malaking kama at marahang hinaplos ang telang seda na nakasapin dito. Dahan-dahan niyang inayos ang maliliit na lukot ng kumot, iniingatang huwag madumihan ang napakalambot na higaan. 10 taon siyang natulog sa matigas na papag at malamig na sahig sa Dubai, kaya't ang pagdampi ng malambot na tela sa kanyang mga daliri ay nagbigay ng isang kakaibang ginhawa na nagpaluha sa kanya ng tahimik. Ngayon lang siya nakaramdam ng pisikal na kaligtasan. Nang sumapit ang hapunan, ang mahabang hapagkainan ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Napansin ni Kael na sa dami ng mamahaling pagkaing nakahain, ang pinipili lamang ni Zaria ay ang mga murang gulay sa gilid at ang mga tirang hiwa ng karne na hindi kagandahan ng hubog. Hindi nito ginagalaw ang pinakamalaking parte ng mamahaling baka sa kanyang plato. Kumunot ang noo ng binata habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng dalaga na tila laging nagtitipid at nagbibigay daan para sa iba. Bakit hindi mo kinakain yung steak? Is there a problem with the food prepared by the chef? Malamig na tanong ni Kael. Napatigil si Zaria at ibinaba ang kanyang tinidor, halos mahiya sa sariling gawi. Sanay na ako sa mga tira-tira, Kael. Sayang naman kasi itong mga nasa gilid kung itatapon lang. Pwede na ito sa akin, ibigay mo na lang sa iba ang magagandang parte. Isang kakaibang kurot ang naramdaman ni Kael sa kanyang dibdib, bagamat hindi niya ito ipinahalata. Ang babaeng nasa harapan niya ay ang kaisa-isang tagapagmana ng bilyonaryong si Don Teodoro, ngunit ang pag-iisip nito ay nakakulong pa rin sa pagiging alipin ng sariling pamilya. Walang pasabing inusog ni Kael ang kanyang sariling plato na naglalaman ng pinakamakapal at hindi pa nagagalaw na karne patungo sa mismong harapan ni Zaria. You are the wife of Kael Villarreal now. Mula ngayon, hindi ka nakakain ng tira-tira ng iba. You deserve the best part of everything po. Pinal na deklarasyon ni Kael bago muling uminom ng kanyang alak. Matapos ang hapunan, tahimik na naglalakad si Zaria pabalik sa kanyang silid nang mapadaan siya sa bahagyang nakabukas na opisina ni Kael. Sa isang maikling sulyap, bago tuluyang isara ng binata ang pinto, mula sa loob na hagip ng kanyang mga mata, ang isang picture frame na nakataob sa ibabaw ng mesa. Tila isang alaalang sadyang ibinaba upang hindi masilayan isang nakaraan na mahigpit na itinatago ng lalaking kasing lamig ng yelo. Sino kaya ang nasa larawang iyon na labis niyang iniiwasan? Pagsapit ng lalim ng gabi, binasag ng magkakasunod na pag-ilaw at pagtunog ng telepono ang katahimikan sa sala kung saan nag-iisa si Kael. Sinagot niya ito at sa isang iglap nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Umigting ang kanyang panga at nagdilim ang kanyang paningin habang pinapakinggan ang ulat mula sa kabilang linya. Sino ang nagpadala ng mga tauhan sa bahay ng asawa ko? Mabagsik at seryosong tanong ni Kael, tila nagbabanta sa sinumang sumubok manghimasok. Ang mga salitang asawa ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid, nagdadala ng isang matinding pag-angkin na hindi kailanman nakasulat sa anumang kontrata. Ang katahimikan sa loob ng malawak na mansyon ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Zaria. Bagamat pinalilibutan siya ng karangyaan, ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya na siya ay isang panauhin lamang na nakatali sa isang pirasong papel. Hindi siya sanay na pinagsisilbihan. Ang kanyang mga kamay na gasgas at may mga kalyo mula sa 10 taong pagkayod sa Dubai ay tila naghahanap ng gawain.
Isang hapon sa gitna ng kanyang pagkabagot nagpasya si Zarya na bumaba sa malaking kusina. Nagulat ang mga kasambahay nang makita siyang naglalabas ng mga sangkap. Sa halip na mag-utos siya mismo ang humawak ng kutsilyo at nagsimulang maghiwa ng mga sariwang gulay. Inihanda niya ang sinigang na baboy, ang paboritong ulam ng kanyang yumaong ama, ang tanging pagkaing nagpaparamdam sa kanya na meron pa siyang tunay na tahanan. Gabi na nang makauwi si Kael. Pagod ang kanyang isip mula sa pakikipagtuos sa mga gahaman niyang kasosyo sa negosyo. Ngunit pagkapasok pa lamang niya sa pintuan isang pamilyar at mainit na samyo ang sumalubong sa kanya. Ang asim at linamnam ng sampalok na humahalo sa amoy ng kaning pula ay tila humaplos sa kanyang pagod na sistema. Naalala niya ang kanyang lola, ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya bago ito pumanaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa hapagkainan at nakita ang mga nakahandang pagkain. Walang mga mamahaling palamuti, simpleng putahe lamang ito, ngunit punong-puno ng malasakit. Naupo si Kael at nagsimulang kumain. Sa bawat higop ng mainit na sabaw, tila natutunaw ang yelong nakabalot sa kanyang puso. Bakit ka nagluto? May mga katulong naman tayo para gawin yan, tanong ni Kael. Nang makita si Zarya na pumasok sa silid. Bagamat seryoso ang kanyang tono, ang kanyang mga mata, ay hindi na kasing talas ng dati. Hindi ko kasi kayang maupo lang at panoorin ang bawat oras na lumilipas, Kael. Sanay akong kumikilos, at naisip ko, baka kailangan mo rin ng pagkain galing sa puso, hindi lang yung galing sa menu. Mahinahong sagot ni Zarya habang marahang pinupunasan ang gilid ng mesa. Hindi nakasagot si Kael. Ipinagpatuloy niya ang pagkain hanggang sa maubos ang laman ng kanyang plato. Pagkatapos ng gabing iyon, nagpasya si Zarya na hintayin ang pag-uwi ng kanyang asawa. Naupo siya sa sofa sa malaking sala, ngunit dahil sa pagod ng kanyang katawan, unti-unti siyang dinalaw ng antok. Madaling araw na nang matapos si Kael sa kanyang mga dokumento. Paglabas niya ng opisina, nakita niya si Zarya na mahimbing na natutulog sa sofa. Ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid at ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa sarili para kumuha ng init. Nilapitan siya ni Kael, balak sana siyang gisingin upang paakyatin sa sariling silid. Ngunit nang makita niya ang kapayapaan, sa mukha ng dalaga ang bakas ng mga sakripisyo, sa bawat linya ng kanyang noo, isang kakaibang emosyon ang kumurot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan tila natatakot na mabasag ang katahimikan, binuhat ni Kael si Zarya. Naramdaman ni Kael ang init ng hininga ng dalaga na dumadampi sa kanyang leeg, isang pakiramdam na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang amoy ng sabon at kaunting bango ng luya mula sa kusina ay humalo sa hangin. Maingat niya itong inihiga sa kama at hinalikan ng bahagya ang noo nito, isang galaw na hindi niya inaasahang magagawa niya sa tanang buhay niya. Ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay biglang binitak ng isang malakas at magaspang na boses mula sa labas ng malaking tarangkahan. Narinig ang sunod-sunod na pagpalo ng kung anong matigas na bagay sa bakal na gate ng mansyon. Zarya, lumabas ka riyan, alam kong nandyan ka ikaw na anak na walang utang na loob. Magnanakaw ang anak ko. Nagising si Zarya na may kaba sa kanyang dibdib. Ang boses na yon, ang boses ni Nanay Elena, ay tila isang sumpa na muling bumalik upang wasakin ang kapayapaang kapira-piraso pa lamang niyang nabubuo. Sa labas ng gate, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakatayo ang kanyang ina, sumisigaw at nagwawala, handang hilaing muli si Zarya pababa sa putikan. Nanginginig ang mga binti ni Zarya habang nagmamadaling lumabas patungo sa mataas na tarangkahan ng mansyon. Sa likod ng makapal na rehas, nakatayo si Nanay Elena, magulo ang buhok at nanlilisik ang mga mata. Nang makita niya si Zarya na lumabas mula sa malaking pinto, napalitan ng mapangutyang ngiti ang galit sa mukha ng matanda. Para kay Elena, ang simpleng kasuotan ni Zarya ay patunay na isa lamang itong hamak na katulong sa loob ng napakayaman na bahay. Kaya pala ang lakas ng loob mong magmalaki noon dahil nakapasok kang katulong sa isang palasyo. Panunudyo ni Nanay Elena, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, mabilis na lumikha ng mga peking luha na tumulo sa kanyang kulubot na pisngi. Zarya, anak, maawa ka naman sa kapatid mo. Hinahabol na ng mga sindikato si Rico, papatayin daw siya kapag hindi kami nakapagbayad ngayong araw. Tiningnan lamang siya ni Zarya. Ang mga luhang iyon ay dating nagpapalambot sa kanyang puso,
Ngunit ngayon wala na siyang maramdaman, kundi awa sa sarili kung bakit naging bulag siya sa napakahabang panahon. Pumasok ka ulit sa loob, mariing utos ni Nanay Elena nang hindi makakuha ng reaksyon mula sa anak. Kumuha ka ng kahit anong mamahaling gamit dyan, alahas relo o kaya umutang ka sa amo mong mayaman. Hindi naman nila mapapansin iyon. Buhay ng kapatid mo ang nakataya rito. Umiling si Zarya, ang kanyang mga mata ay nanlalamig habang tinititigan ang babaeng naging dahilan ng kanyang labis na pagdurusa. Wala akong nanakawin, Nay, at lalong wala na akong ibibigay sa inyo. Kung ginamit niyo sana sa tama ang mga ipinadala ko sa loob ng 10 taon, hindi mangyayari ito kay Rico. Huwag niyo na akong guluhin. Isang mabilis at napakalakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Zarya. Ang hapdi ay agad na kumalat hanggang sa kanyang tainga at naramdaman niya ang alat ng dugo mula sa pumutok niyang labi. Napayuko siya sa lakas ng pagkakahampas, ngunit bago pa muling may angat ni Nanay Elena ang kanyang kamay upang manakit isang malamig at nagbabantang presensya ang bumalot sa buong paligid. Mula sa likuran ni Zarya naglalakad palabas si Kael. Madilim ang kanyang paningin at igting na igting ang kanyang panga. Ang kanyang tindig ay tila isang hari na handang pumatay ng sinumang lapastangan na pumasok sa kanyang teritoryo. Haharap na sana si Kael upang ipagsigawan na ang sinampal nito ay ang mismong asawa niya at ang kaisa-isang tagapagmana ng bilyonaryong si Don Teodoro, ngunit mabilis na humarap si Zarya. Nagtama ang kanilang mga paningin. Ginamit ni Zarya ang kanyang nangingilid na luha upang magmakaawa isang tahimik na pakiusap na huwag munang ibunyag ang kanilang lihim. Naiintindihan ni Kael ang ibig sabihin ng mga matang iyon. Huminga siya ng malalim upang pigilan ang nag-aapoy niyang galit at malamig na sumenyas sa mga nakabantay na gwardya. Ikaladkad niyo ang babaeng iyan palayo sa gate ko. Kapag nakita ko pa ang pagmumukha niya rito, kayo ang tatanggalin ko. Utos ni Kael, walang bakas ng awa sa kanyang boses. Habang sa pilitang hinihila ng mga gwardya si Nanay Elena palayo. Nagpupumiglas ang matanda at patuloy na sumisigaw ng mga masasakit na salita. Akala niyo kung sino kayong malilinis. Pare-pareho lang kayong mga walang kwenta. Kaya pala ibinasura at iniwan ng isang nagngangalang Clara ang amo mo dahil saksakan din ng sama ng ugali, mga demonyo. Unti-unting nawala ang boses ng matanda na iwan si Zarya na nakayuko, pilit na itinatago ang nanginginig niyang mga balikat. Nararamdaman niya ang labis na kahihiyan, ang pakiwari na dinala niya ang dumi ng kanyang pamilya sa malinis na mundo ni Kael. Inaasahan niyang makakarinig siya ng panunumbat mula sa binata. Ngunit walang salitang lumabas mula sa mga labi ni Kael. Tahimik itong humakbang papalapit, hindi upang manisi, kundi upang tumayo sa mismong tapat ni Zarya at harangan ang matalim na sikat ng araw na tumatama sa mukha ng dalaga. Nagmistula siyang isang malaking puno na nagbibigay ng masilungan. Dahan-dahan iniabot ni Kael ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa, itinatapat sa dumudugong labi ng kanyang asawa. Iniangat ni Zarya ang kanyang paningin. Sa kabila ng malamig na anyo ng lalaki, naroon ang isang seryosong pangangalaga sa kanyang mga mata. Hanggang kailan mo hahayaang saktan ka nila, Zarya? Seryoso at malalim na tanong ni Kael. Wala itong pag-aalinlangan nang dugtungan niya ang kanyang sinabi. Bukas sasama ka sa akin sa opisina. Oras na para matuto kang lumaban. Isang utos na hindi maaaring suwayin. Ang utos ng kanyang asawa. Tulad ng utos ni Kael, sumunod si Zarya sa malaking gusali ng Villarreal Corporation. Upang itago ang kanyang tunay na pagkatao, mula sa mga mapanuring mata, ipinakilala siya bilang isang espesyal na kalihim. Ang kanyang suot na simpleng uniforme ay malayo sa mararangyang damit ng mga empleyado roon, ngunit dala niya ang isang tahimik na dignidad. Habang inaayos ni Zarya ang mga papeles sa labas ng opisina, isang babaeng may matapang na pabango at suot na mapulang bestida ang huminto sa kanyang harapan. Si Clara. Ang babaeng naging dahilan ng puot na nabanggit ng ina ni Zarya kahapon. Tiningnan siya ni Clara mula ulo hanggang paa, ang mga mata nito ay puno ng pangungutya at pagmamaliit. Is this the new standard of Villarreal Corporation? Matinis at may halong pandidiri na tanong ni Clara. Saan mo ba napulot ang isang ito, Kael? Mukhang nag-hire ka ng tagalinis mula sa probinsya para maging kalihim. Hindi pa nakakasagot si Zarya nang mabilis na lumabas si Kael mula sa kanyang opisina.
Madilim ang kanyang mukha. Lumapit siya kay Zaria at sa harap ng mapang-aping mga mata ni Clara, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Pinagsalikop niya ang kanilang mga daliri na tila ipinapamukha sa buong mundo kung sino ang mas mahalaga. Watch your mouth, Clara, malamig, ngunit mapanganib na babala ni Kael. She is worth more than this entire building. At higit na mas may halaga siya kaysa sa isang taong kayang ipagbili ang sariling prinsipyo para sa pera. Pumakla ang ngiti ni Clara, ngunit hindi nawala ang kumpiyansa nito. Tingnan natin hanggang kailan mo kayang magmalaki, Kael. Huwag mong kalimutan na hawak ko ang malaking porsyento ng shares ng yumaong lolo mo na magpapabagsak sa kumpanyang ito. Nang gabing iyon sa loob ng mansyon, ang matapang na Kael sa opisina ay napalitan ng isang lalaking lumulunod sa sariling kalungkutan. Naabutan ni Zaria si Kael na nakaupo sa madilim na sala, hawak ang isang baso ng matapang na alak. Wala ang baluti nito ng pagiging isang bilyonaryo. Ang natira ay isang lalaking pinilaya ng nakaraan. Tahimik na lumapit si Zaria at ibinaba ang isang tasa ng mainit na tsa ng luya sa mesa upang maibsan ang pagkalasing ng binata. Tinitigan ni Kael ang tsaa bago inangat ang kanyang pagod na mga mata kay Zaria. Ibinigay ko ang lahat sa kanya noon. Basag na boses ng lalaki tuluyang ibinubunyag ang sugat na matagal niyang itinago. Minahal ko siya pero mas pinili niyang nakawin ang tiwala ng lolo ko at ibenta ang mga impormasyon namin sa kalaban para yumaman. Simula noon natuto akong huwag nang magtiwala kundi sa mga kontrata lamang. Nakaramdam ng matinding kurot sa puso si Zaria. Pareho pala silang biktima ng kasakiman ng mga taong minahal nila. Ang isa ay pinagkanulo ng pamilya at ang isa ay pinagkanulo ng pag-ibig. Wala siyang sinabing salita ng pag-aalo dahil alam niyang minsan ang awa ay mas masakit kaysa sa sugat. Sa halip na natili siyang nakatayo sa tabi nito, inabot ni Kael ang kamay ni Zaria. Ang hawak nito ay hindi mapilit, ngunit puno ng desperasyong makakapit sa isang bagay na totoo. Hindi inilayo ni Zaria ang kanyang kamay. Hinayaan niyang maramdaman ng lalaki ang init ng kanyang palad. Huwag mo akong iiwan po. Bulong ni Kael, ang boses nito ay halos hindi na madinig sa tindi ng pagod at kalasingan. Napakagatlabi si Zaria, pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha at marahang pinisilang kamay ng lalaki upang iparamdam na hindi siya aalis. Subalit ang tahimik na sandali ng pag-unawa ay hindi nagtagal. Kinaumagahan binulabog ang mansyon ng walang patid na pagtanggap ng mga ulat mula sa kumpanya. Puno ang mga balita sa telebisyon at pahayagan ng isang mapanirang anunsyo na lihim na ipinakalat ni Clara. Isang malaking titulo ang sumalubong sa kanila tungkol sa bilyonaryong si Kael Villarreal na may tinatagong kalaguyo mula sa mababang uri dahilan upang mabilis na bumagsak ang halaga ng kumpanya. Ang mga miyembro ng Board of Directors ay naguutos ng isang agarang pulong sa pilitang hinihingi na ilabas ni Kael ang kanyang tunay at legal na asawa upang iligtas ang gumuguhong reputasyon ng kanilang imperyo. Ang bigat ng mga mapanirang salita ay tila nagbabadyang lunurin ang lahat kasabay ng walang awang pagbulag ng mga mapanghusgang ilaw ng kamera mula sa labas ng kanilang mundo. Handa na si Kael na harapin ang mga nag-aapoy na katanungan ng media at ng Board of Directors ng mag-isa. Suot ang kanyang formal na itim na suit, binalingan niya si Zaria na tahimik na nakamasid. Alam niyang ang paglabas ng asawa sa publiko ay mangangahulugan ng tuluyang pagkasira ng hinihingi nitong kapayapaan. Stay here. Ako na ang bahala sa kanila. I will protect you from the press and I will keep our contract a secret. Mariing utos ni Kael isang pilit na pagtataboy upang hindi madamay ang dalaga sa gulong ginawa ni Clara. Ngunit umiling si Zaria. Ang mga matang dati laging nakayuko dahil sa takot ay ngayoy nagliliyab sa determinasyon. Tinalikuran niya ang lalaki at nagtungo sa malaking silid-bihisan. Mula sa hilera ng mga mamahaling damit, pinili niya ang isang marangya at eleganteng pulang gown na sumisimbolo sa tapang. Pagharap niyang muli kay Kael, ibang Zaria na ang nakatayo. Hindi na ako magtatago sa likod mo, Kael. Asawa mo ako kahit sa papel lang at hindi ko hahayaang ikaw lang ang lumaban para sa pangalan natin. Turuan mo akong maging nararapat sa mundong ito, buong tapang na deklarasyon ng dalaga. Sa sumunod na isang linggo, naging guro niya si Kael. Walang ibang tao sa malawak na bulwagan, kundi silang dalawa. Tinuruan siya ng binata kung paano maglakad, nang may taas noo kung paano sagutin ang mga mapanghusgang tanong, nang may tamang ngiti,
at higit sa lahat kung paano sumayaw sa mga mararangyang piging. Isang gabi habang nag-e-ensayo sila sa saliw ng isang mabagal at tahimik na musika, naramdaman ni Zarya ang init ng malapad na palad ni Kael sa kanyang baywang. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit na halos magpalitan na sila ng bawat hininga. Nawala ang lamig ng bilyonaryong negosyante. Ang natira ay ang marahas at mabilis na pagtibok ng dibdib nito na malinaw na nararamdaman ni Zarya sa bawat paggalaw nila. May isang takas na hibla ng buhok ang nahulog sa noo ni Zarya. Imbes na ipagpatuloy ang paghakbang, tuluyang huminto si Kael sa pagsayaw. Maingat niyang iniangat ang kanyang kamay at dahan-dahang isinuksok ang hibla ng buhok sa likod ng tainga ng dalaga. Nagtagal ang kanyang mga daliri sa mainit na pisngi ni Zarya. Ang kanyang paningin ay hindi na naghahanap ng isang partner sa negosyo, kundi isang lalaking tinititigan ang babaeng labis niyang ninanasa at pinoprotektahan. Walang salitang lumabas, ngunit ang tensyon sa hangin ay sapat na upang magliyab ang kanilang mga puso. Bago sila tuluyang umalis, papunta sa malaking grand gala ng kumpanya, kinagabihan lumapit ang sekretarya ni Kael. Sa isang mahinang boses na nahagip ng pandinig ni Zarya, iniulat nito ang isang nakakabahalang balita mula sa kanilang probinsya. Nag-iipon daw ng malaking halaga ang alkalde upang bilhin at patagin ang sementeryong kinalilibingan ng yumaong ama ni Zarya. Kumuyom ang mga kamao ng dalaga. Gagamitin ni Nanay Elena maging ang hukay ng kanyang ama para lamang gipitin siya at pagkakitaan. Ngunit huminga siya ng malalim at mahigpit na kumapit sa braso ni Kael. Hindi ngayon ang oras para umiyak. Bumukas ang malalaking pintuan ng grand ballroom. Sinalubong sila ng nakakabulag na liwanag mula sa mga kagamitan ng mga mamamahayag na nag-aabang sa pagbagsak ni Kael. Subalit taas noong naglakad si Zarya, isang tunay na reyna na nagpapatahimik sa mga bulong-bulungan. Ngunit sa paghakbang nila sa gitna ng bulwagan, ang unang mga mukhang bumungad sa kanila ay hindi ang mga miyembro ng board. Nakatayo roon may hawak na mamahaling inumin at nakangising parang demonyo ay ang kanyang kapatid na si Rico, kasama ang matandang alkalde ng kanilang bayan. Isang malakas na pagbagsak ng nabasag na kupita ng alak ang umaling-awngaw sa paligid, naghudyat ng isang digmaang hindi na maiiwasan. Ang atensyon ng lahat ng matataas na panauhin ay nabaling sa nagkalat na piraso ng bubog sa sahig. Sa gitna ng malawak at marangyang bulwagan, nakatayo si Rico na halatang nakainom na ng matapang na alak, mayabang ang tindig at walang anumang paggalang sa okasyon. Sa tabi niya ay ang nakangising alkalde na kanina pa pinagmamasdan si Zarya na parang isang karneng nakabitin sa palengke. "Look who's here," ang paborito naming ATM machine. Malakas at nakakakutuyang sigaw ni Rico na umalingaw-ngaw sa buong silid, sinasadyang ipahiya ang kanyang kapatid sa harap ng mga bilyonaryo. "Huwag kayong paluloko sa magandang damit ng babaeng yan. Isang hamak na OFW lang yan na tinanggal sa trabaho. Paano ka nakapasok dito, Zarya? Nagkukunwari kang reyna para makapagnakaw sa mga mayayaman." Bumulong-bulong ang mga bisita, nag-uumpisang magduda sa pagkatao ni Zarya. Humakbang pasulong ang alkalde at walang hiyang tiningnan si Kael mula ulo hanggang paa. "Sayang naman ang ibinayad ko sa nanay ninyo, Rico. Akala ko ba sa akin na ipapakasal ang babaeng yan bilang kabayaran sa utang mo sa sugal?" Nakangising baling ng alkalde kay Kael. "Magkano ba ang bili mo sa kanya, Mr. Villarreal? Kaya ko siyang bayaran ng doble, ibigay mo lang siya sa akin ngayong gabi." Isang madilim at mapanganib na aura ang bumalot kay Kael. Handa na sana niyang utusan ang mga gwardya na baliin ang buto ng dalawang lalaki, ngunit isang malamig na kamay ang pumigil sa kanyang braso. Humarap si Zarya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang babaeng laging nagpapaalipin para sa utang na loob. Isang marahas at mabilis na sampal mula kay Zarya ang nagpatigil sa kayabangan ng kanyang kapatid. Ang lakas ng paglapat ng kanyang palad sa pisngi ni Rico ay nag-iwan ng pulang marka at nagpatahimik sa mga nagbubulungang bisita. "Wala kang karapatang bastusin ang asawa ko," nanginginig, ngunit matapang na sigaw ni Zarya. Ang bawat salita ay may dalang 10 taong pait at galit. "At lalong wala kayong karapatang gawin akong bayad sa mga utang nyo. Hindi ako isang kalakal na pwede ninyong ipagbili para takpan ang mga kasalanan ninyo sa sugal." Bago pa makaganti si Rico, humakbang si Kael at naging isang matibay na pader sa pagitan ng kanyang asawa at ng dalawang lalaki. "Ilabas ninyo ang mga basurang ito
malamig at autoritatibong utos ni Kael sa mga nakapila niyang tauhan. Pinalibutan niya ng kanyang braso ang baywang ni Zaria at hinarap ang mga naguguluhang tao sa ballroom. At para sa kaalaman ng lahat, ang babaeng binabastos ninyo ay hindi isang bayarang babae. Siya ang legal at kaisa-isang asawa ko. Siya ang ginang ng Villarreal Corporation. Sino mang kumalaban sa kanya ay ako ang makakaharap. Habang patuloy na hinihila ng mga gwardya si Rico at ang alkalde palabas ng pinto, nagpumiglas ang kanyang kapatid at sumigaw ng buong lakas. Babayaran mo to, Zaria. May hawak kaming alaslaban sa inyo. Makikita mong luluhod ka sa amin. Binaliwala ni Kael ang pagbabanta. Sa harap ng napakaraming tao, natahimik na nakamasid dahan-dahang pinagsalikop ni Kael ang kanyang mga daliri sa nanginginig na kamay ni Zaria. Iniangat niya ito at marahang hinalikan ang likod ng palad ng dalaga, isang pampublikong deklarasyon ng kanyang paggalang at pag-angkin. Pagka-uwi nila sa mansyon, tuluyang bumigay ang matapang na maskara ni Zaria. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig ng sala, umiiyak ng walang patid hindi dahil sa sakit na dulot ng kanyang pamilya, kundi dahil sa takot na baka nasira niya ang malinis na pangalan na pinaghirapang itayo ni Kael. Lumuhod si Kael sa kanyang harapan, hindi alintana ang paggusot ng kanyang mamahaling suit. Mahigpit niyang niyakap ang humahagulgol na dalaga, ibinaon ang mukha nito sa kanyang malapad na dibdib habang hinahaplos ang likod nito. Patawarin mo ako, Kael. Baka bumagsak ang kumpanya dahil sa ginawa ko, basag na bulong ni Zaria sa pagitan ng mga paghikbi. Hinalikan ni Kael ang tuktok ng kanyang ulo. Ang boses nito ay puno ng katapatan. Wala akong pakialam sa kumpanya, Zaria. Mas mahalaga ka kaysa sa anumang yaman sa mundong ito. Ang mga salitang iyon ay isang matamis na katotohanan na hindi nila namalayang kumawala sa kanilang mga labi, ngunit isang malaking katanungan ang naiwan. Ano ang itinatagong alas ni Rico na maaaring sumira sa lahat ng meron sila? Sa isang maliit at maalikabok na opisina ng isang dating abogado sa probinsya, pilit na nagmamakaawa si Nanay Elena para makautang ng pera. Ngunit habang naghihintay siya sa labas ng pintuan, nahagip ng kanyang pandinig ang usapan ng matanda sa telepono. Opo, isinara na ang lahat ng papeles ni Don Teodoro. Ang buong yaman ng matanda pati ang malaking bahagi ng Villarreal Corporation ay nakapangalan na sa kaisa-isa niyang tagapagmana, ang babaeng pinakasalan ni Kael na si Zaria. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Nanay Elena. Unti-unting napalitan ng isang nakakakilabot na ngisi ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pag-aalala. Mabilis siyang umalis at hinanap si Rico. Ang ATM machine nating tanga ay hindi lang pala milyonaryo, Rico. Siya ang nag-iisang bilyonaryang tagapagmana ni Don Teodoro, madiin at puno ng kasakiman na ibinunyag ni Elena sa anak. Tumawa ng malakas si Rico, isang halakhak na nagbabadya ng kasamaan. Kaya pala ang lakas ng loob niyang magmalaki. Palalabasin natin na itinapon niya tayo matapos siyang yumaman, Nay. Tingnan natin kung hindi gumuho ang pangalan ng pamilya ng asawa niya kapag lumuhod ka sa harap ng mga kamera at umiyak ng dugo. Samantala, malayo sa maitim na balak ng kanyang pamilya, isang tahimik at payapang gabi ang bumalot sa mansyon ni Kael at Zaria. Matapos ang matinding pagod sa piging, nagpasya silang hindi na maghiwalay ng silid. Pareho silang nakahiga sa malawak na kama, nakatingin sa kisame habang inaalala ang mga sugat ng nakaraan. Walang mali siya, puro lamang pangangailangan na makaramdam ng karamay. Dahan-dahang inusog ni Kael ang kanyang braso at hinayaan si Zaria na ipatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Naramdaman ng dalaga ang regular na pagtaas at pagbaba ng dibdib ng lalaki, isang ritmo na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa kanyang laging nag-aalalang puso. Nandito lang ako, Zaria. Hindi na kita hahayaang harapin sila ng mag-isa. Malambing na bulong ni Kael sa gitna ng kadiliman. Ipinikit ni Zaria ang kanyang mga mata at tuluyang nagpaubaya sa init ng yakap ng kanyang asawa, hinihiling na sana ay hindi na matapos ang gabing ito. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Zaria. Sa halip na utusan ng mga kasambahay, siya mismo ang tumayo sa harap ng plansahan. Maingat niyang pinaplansa ang puting polo ni Kael. Habang idinadaan niya ang mainit na bakal sa malambot na tela, napangiti siya ng masamyo ang pamilyar at panalaking pabango ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya isang alipin, kundi isang tunay na may bahay na nag-aalaga sa lalaking mahal niya. Ngunit ang maikling sandali ng kaligayahan ay biglang nawasak nang bumukas ang telebisyon sa sala.
Umalingaw-ngaw ang boses ng isang sikat na tagapagbalita. Nagbabalita ng isang eksklusibong panayam na mabilis na kumalat sa buong bansa. Nabitawan ni Zaria ang hawak na damit nang makita ang mukha ng kanyang ina sa screen. Magulo ang buhok ni Nanay Elena nakasuot ng punit-punit na damit at humahagulgol habang nakaluhod. Wala siyang utang na loob. Iniwan kaming nagugutom at nagkakautang-utang habang nagpapakasarap siya sa palasyo ng asawa niyang bilyonaryo. Ako ang nagluwal sa kanya pero hinayaan niyang mamatay ang sarili niyang ina. Pag-iyak ni Elena sa harap ng buong Pilipinas. Nanigas ang buong katawan ni Zaria. Paano nakarating ang kanyang ina sa isang malaking himpilan ng telebisyon sa loob lamang ng isang gabi? Imposibleng may pera sila para bayaran ang mga mamamahayag. May isang taong napakayaman at makapangyarihan. Ang nasa likod nito isang taong gustong-gusto silang pabagsakin. Isang pangalan ang pumasok sa isip ni Zaria Clara. Naramdaman ni Zaria ang mabilis na paglapit ng mga yabag ni Kael mula sa hagdan madilim ang mukha nito habang hawak ang nag-iilaw na telepono. Bago pa makapagsalita ang lalaki nakita nila mula sa malaking bintana ang pagdating ng napakaraming sasakyan. Sa labas ng mataas na tarangkahan ng mansyon, nagkikislapan ang mga nakakabulag na ilaw ng kamera mula sa mga siksikang mamamahayag. At sa gitna ng kaguluhan, naroon si Nanay Elena sumisigaw gumagawa ng eksena at patuloy na naghuhulog ng mga luha ng buwaya. Walang utang na loob, inabandona mo ang nanay mo dahil lang nakahawak ka ng ginto. Ang sigaw na iyon ni Nanay Elena ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng umaga. Sa labas ng tarangkahan, nagkakagulo ang mga mamamahayag itinutulak ang kani-kanilang mga mikropono sa pagitan ng mga rehas. Nakaluhod si Elena sa semento humahagulgol habang ang mga mata ng buong bansa sa pamamagitan ng mga kamera ay nakatutok sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid ay unti-unting naging malakas na paghusga. Tinatawag nilang walang hiya at malupit si Zaria. Sa loob ng mansyon mahigpit na hinawakan ni Kael ang balikat ni Zaria. You don't have to face them, Zaria. Papalayasin ko sila. I can handle the media. Umiling si Zaria, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay matigas pa sa bakal. Hindi, Kael. Kapag hindi ako lumabas mananalo ang kasinungalingan nila. It's time to end this drama once and for all. Dahan-dahang bumukas ang malaking tarangkahan. Tila mga gutom na hayop na sumugod ang mga reporter, ngunit agad silang napatigil nang makita ang awtoridad sa mukha ni Kael na nakatayo sa likod ni Zaria. Humakbang si Zaria palapit sa kanyang ina. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pagkapagod na tila bitbit ang 10 taon ng pasakit. Zaria, anak, mata. Sigaw ni Elena pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng dalaga. Maawa ka sa amin. Nagugutom kami habang ikaw ay nagpapakasasa rito. Utang na loob, bumalik ka na sa amin. Tumayo ka dyan, nanay. Malamig na sabi ni Zaria. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit sapat na upang patahimikin ang lahat. Huwag mong dungisan ang salitang utang na loob, dahil kung may utang man dito kayo iyon sa akin. Naglabas si Zaria ng isang makapal na brown envelope. Humarap siya sa mga kamera hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi ng sarili niyang buhay. Narito ang lahat ng resibo ng padala ko mula sa Dubai sa loob ng 10 taon. Bawat sentimo ng pawis at dugo ko ipinadala ko sa inyo. Simula ni Zaria, ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. Narito rin ang peking medical records na ginamit ninyo para sabihing may sakit sa puso si nanay para lang makahingi ng dagdag na pera. At narito ang listahan ng mga utang sa sugal ni Rico na ako ang nagbayad habang hindi ako kumakain sa ibang bansa para lang makatipid. Natahimik ang mga reporter. Mabilis na nagkuhanan ng litrato ang mga cameraman sa mga dokumentong iniladlad ni Zaria. Namutla si Elena, ang kanyang mga luhang kanina ay mabilis na dumadaloy, ay biglang natuyo sa takot. 10 taon akong naging alipin ninyo. Pagpapatuloy ni Zaria diretsong nakatingin sa lens ng camera. Minahal ko kayo ng higit sa sarili ko. Pero ang tanging hangad ninyo ay ibenta ako sa pinakamalaking halaga. Ngayong alam na ng lahat ang totoo, malaya na ako sa inyo. Mula sa likuran ng kumpol ng mga tao, isang matandang babae ang sumigaw. Si Aling Rosa, ang kapitbahay na sumunod pala hanggang Maynila. Totoo ang sinasabi ng batang iyan. Saksi ako kung paano nagpakasasa ang pamilya niya habang ang batang iyan ay nagpapakamatay sa trabaho, mga walang hiyang linta.
Nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga mapanghusgang tingin ng mga reporter ay bumaling na kay Elena na ngayon ay pilit na nagtatago ng muka. Sa gitna ng kaguluhan, inakay ni Kael si Zarya pabalik sa loob. Ang higpit ng hawak ni Kael sa kanyang kamay ay nagbigay kay Zarya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya. Ngunit pagkapasok nila sa loob ng tahimik na bahay, hindi ang tagumpay ang bumati sa kanila. Nakatayo ang legal counsel ni Kael sa sala, hawak ang isang tablet na nagpapakita ng isang viral na post. "Mr. Villarreal, we have a bigger problem." Sabi ng abogado, ang boses ay puno ng kaba. Someone leaked the marriage contract online. Hindi lang ang pagkatao ni Zarya ang pinag-uusapan ngayon. Ang buong board of directors ay nag-aakusa sa inyo ng fraud. Sinasabi nilang ginamit nyo lang ang kasal para makuha ang mana ni Don Teodoro ng illegal. If we don't act now, the court might freeze all assets at pwedeng bawiin ang lahat ng meron kayo. Tumingin si Kael kay Zarya. Ang tagumpay laban sa kanyang ina ay tila naging abo sa harap ng mas malaking panganib na nagbabadyang sumira, hindi lang sa kanilang yaman, kundi sa mismong pagsasama na unti-unti na nilang pinapahalagahan. Mabigat ang mga yabag ni Clara habang naglalakad siya papasok sa opisina ni Kael sa loob ng mansyon. Ang bawat tunog ng kanyang matitigas na sapatos sa sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Hindi na siya nag-abalang kumatok. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang mga dokumento ng paglilipat ng shares na ninakaw niya mula sa tiwala ng matandang Don Teodoro. Tapos na ang laro, Kael, bungad ni Clara, ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay. "The board is calling for your resignation. But I can make this all go away. Ibalik mo sa akin ang posisyon ko, hiwalayan mo ang babaeng iyan, at ibabalik ko ang lahat ng shares na kailangan mo para manatili sa itaas. Save your grandfather's legacy, Kael. Huwag mong hayaang mawasak ang lahat dahil lang sa isang hamak na OFW." Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, nakatayo si Zarya. Narinig niya ang bawat salitang binitawan ni Clara. Ang bawat kataga ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pag-asa. Tiningnan niya si Kael mula sa siwang, ang pagod sa mga mata nito, ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Si Kael ang nagbigay sa kanya ng dignidad, siya ang naging kalasag ni Zarya sa gitna ng bagyo. Hindi kaya ng konsensya ni Zarya na panoorin ang lalaking mahal niya na mawalan ng lahat dahil sa kanya. Nang makaalis si Clara, pumasok si Zarya sa loob. Hawak niya ang isang pirasong papel, ang kanilang contract of marriage, na dahan-dahan niyang pinunit sa harap ni Kael. "Zarya, what are you doing?" Gulat na tanong ni Kael, mabilis na tumayo mula sa kanyang upuan. "Kael, listen to me. Ibinigay mo na ang lahat para sa akin. Hindi ko pwedeng hayaang maging mitya ako ng pagbagsak mo." Basag ang boses ni Zarya habang pilit na pinapatatag ang kanyang loob. "Let's end this. Pirmahan mo na ang divorce papers. Balikan mo ang kumpanya mo. Karapat-dapat ka sa tagumpay, hindi sa iskandalong dala ko." Isang mabilis na hakbang ang ginawa ni Kael. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Zarya at marahas na kinuha ang pinunit na papel bago ito tuluyang itinapon sa basurahan. "Hindi ko kailangan ng pera, Zarya. Hindi ko kailangan ng kumpanya kung ang kapalit ay ang mawala ka." Sigaw ni Kael, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng galit at takot. "Don't you get it? Ikaw ang tanging bagay na totoo sa buhay ko. I don't care about the legacy. I care about you." Mahigpit siyang niyakap ni Kael, isang yakap na tila natatakot na sa isang kurap ay maglaho ang dalaga. Ngunit sa ilalim ng init ng bisig ng lalaki, alam ni Zarya kung ano ang dapat niyang gawin. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pananatili, minsan ito ay tungkol sa pag-alis upang iligtas ang mahal mo. Pagsapit ng malalim na gabi, habang mahimbing na natutulog si Kael dahil sa sobrang pagod, dahan-dahang bumangon si Zarya. Nag-iwan siya ng isang maliit na bagay sa ibabaw ng unan ni Kael, ang kanyang lumang rosaryo, ang tanging yaman na itinago niya mula pa sa Dubai. Isang tahimik na pamamaalam na hindi kailanman mabibigkas ng kanyang mga labi. Lula ng isang taxi, nagtungo si Zarya sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod kung saan siya pinapupunta ni Clara para sa isang huling usapan. Ngunit pagbaba niya ng sasakyan, hindi ang mapulang bestida ni Clara ang sumalubong sa kanya. Mula sa dilim ng mga naglalakihang container van, lumabas ang isang pamilyar na anino. Nakangisi si Rico, kasunod ang alkalde na may hawak na isang itim na tela. Bago pa man makasigaw si Zarya, naramdaman niya ang isang malakas na braso na pumulupot sa kanyang leeg at ang amoy ng kemikal na mabilis na nagpadilim sa kanyang paningin.
Nahanap ka rin namin bilyonaryang kapatid. Ang huling tinig na narinig ni Zarya bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang kamalayan. Nagising si Zarya sa loob ng isang madilim at maalikabok na bodega, ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na nakatali sa isang kalawanging upuan. Ramdam niya ang malapot na lagkit ng kemikal sa kanyang lalamunan at ang matinding hapdi ng lubid na bumabaon sa kanyang mga pulso. Sa harap niya sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap nakatayo ang kanyang ina at kapatid kasama ang alkalde na may hawak na isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Gising na pala ang ating bilyonaryang anak. Nakangising bulyaw ni Nanay Elena. Wala na ang mga peking luha sa kanyang mukha. Pinalitan na ito ng purong kasakiman. Huwag ka nang magmatigas, Zarya. Pirmahan mo na ang mga papel na ito. Ibigay mo sa amin ang lahat ng mana mo mula sa matandang Teodoro at hahayaan ka naming mabuhay. Tiningnan sila ni Zarya ng may halong pait at pagkamangha. Bakit niyo ba ginagawa ito 10 taon akong nagpakamatay sa trabaho para sa inyo? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ibinigay ko? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Nanay Elena, isang tunog na tila kasing talas ng nabasag na salamin. Sapat kailanman ay hindi naging sapat ang barya mo, Zarya. Dapat nga ay namatay ka na lang doon sa Dubai para mas maaga naming nakuha ang insurance mo. Isang malaking malas ka sa buhay namin mula nang isilang ka. Ang mga salitang iyon ang naging huling pako sa krus ng pag-ibig ni Zarya para sa kanyang ina. Sa halip na maiyak na ramdaman niya ang isang kakaibang lamig sa kanyang sistema. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya si Rico na abalang nagbibilang ng inaasahang pera at ang alkalde na tila nagmamadaling matapos ang lahat. Sa tingin niyo ba kapag nakuha niyo ang pera magiging masaya kayo? Mahinahong tanong ni Zarya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayor, sigurado ka ba na bibigyan ka ni nanay ng tamang hati? At ikaw, Rico, alam mo bang balak ka ring takasan ni Mayor kapag nakuha na ang pirma ko? Sa dami ng yaman na yan, tingin niyo ba ay magtitiwala kayo sa isa't isa? Nakita ni Zarya ang pagbabago sa mga mata ni Rico at ng alkalde. Ang binhi ng pagdududa na itinanim niya ay mabilis na tumubo dahil sa likas nilang kasakiman. Nagsimulang magpalitan ng masasamang tingin ang dalawa, isang tensyong mas mabigat pa sa kadiliman ng bodega. Sa loob ng kanyang isip, ipinikit ni Zarya ang kanyang mga mata at inalala ang init ng huling yakap ni Kael. Iyon ang tanging liwanag na nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi sumuko. Samantala sa loob ng mansyon nanigas ang dugo ni Kael, nang magising siyang malamig na ang kabilang panig ng kama. Nang makita niya ang lumang rosaryo ni Zarya sa kanyang unan, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Agad niyang naintindihan ang lahat. Ang sakripisyo ni Zarya ay isang paraan upang iligtas siya, ngunit alam ni Kael na walang halaga ang anumang imperyo kung wala ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Hanapin niyo siya ngayon din? Sigaw ni Kael sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at nagbabantang galit. Mabilis siyang sumakay sa kanyang SUV, pinasibat ang makina ng may matinding bilis habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Sa loob ng bodega nawalan na ng pasensya ang alkalde. Inilabas nito ang isang itim na baril at itinapat sa sentido ni Zarya. Pirmahan mo na ito o sasabog ang bungo mo rito. Hindi kumurap si Zarya. Handa na siyang mamatay, ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, nanalangin siya para sa isang huling pagkakataon. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay binitak ng isang napakalakas na tunog ng pag-atungal ng makina mula sa labas. Ang malaking pintuang bakal ng bodega ay biglang nayupi at tumalsik paloob. Nang banggain ito ng isang mabilis na sasakyan, naglalabas ng makapal na usok at nakakasilaw na liwanag mula sa mga headlight nito. Sa kabila ng makapal na alikabok at usok na nagmula sa nabasag na pintuan, lumabas si Kael mula sa nagiyang sasakyan. Ang kanyang formal na suit ay punit-punit na at may bakas ng dugo sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng matinding takot para kay Zarya at nag-aapoy na puot para sa mga taong nasa loob. Hindi siya nag-atubili. Kahit nakatutok ang baril ng alkalde sa kanya, naglakad siya ng diretso patungo sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Ibaba mo ang baril na iyan, Mayor, kung gusto mo pang makitang sumikat ang araw bukas.
Ang boses ni Kael ay parang isang dagundong mula sa kailaliman ng lupa seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nanginginig ang mga kamay ng alkalde, habang si Rico at Nanay Elena ay mabilis na nagtago sa likod ng mga lumang kahon, iniwan ang kanilang kasabwat na humaharap sa panganib. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang mawala ang pokus ng alkalde dahil sa takot sumugod si Kael. Isang matinding pisikal na pagtutuos ang naganap. Sinubukan ng alkalde na hampasin si Kael gamit ang hawakan ng baril, ngunit bago pa tumama ang dulo nito sa ulo ni Zaria, hinarang ni Kael ang kanyang sariling katawan. Narinig ang mabigat na tunog ng pagtama ng bakal sa balikat ng lalaki, ngunit hindi siya dumaing. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng babaeng nasa kanyang harapan. Kasabay nito ang paligid ay binalot ng kulay asul at pulang liwanag mula sa mga paparating na sasakyan ng mga pulis. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang awit ng kaligtasan. Wala nang kawala ang mga linta. Mabilis na pinalibutan ng mga awtoridad ang bodega. Si Rico ay nahuling nagtatago sa ilalim ng isang sako, habang si Nanay Elena ay humahagulgol na parang biktima pilit na itinatatwa ang kanyang kinalaman sa krimen habang nilalagyan ng posas ang kanyang mga kamay. Mabilis na lumuhod si Kael sa harap ni Zaria. At dahan-dahang kinalagan ang mga lubid na nagpapahirap sa dalaga. Nang maging malaya ang mga kamay ni Zaria, agad niyang naramdaman ang panginginig ng kanyang buong sistema. Hindi siya makapagsalita, ang kanyang mga labi ay tuyo at putla, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mukha ni Kael. Mahigpit siyang niyakap ng binata, ibinaon ang kanyang mukha sa leeg ni Zaria, na tila doon lamang siya muling makakahinga ng tama. "I'm so sorry, Zaria. I'm so sorry na hinayaan kitang umalis." Bulong ni Kael, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Akala ko ay tuluyan na kitang nawala." Humagulgol si Zaria sa dibdib ng kanyang asawa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa polo nito. "Bakit mo ginawa yon? Pwede kang mamatay, Kael. Bakit mo itinaya ang buhay mo para sa akin?" Iniangat ni Kael ang mukha ni Zaria. Marahang pinunasan ang mga luha at alikabok sa pisngi nito gamit ang kanyang mga hinlalaki. "Dahil mahal kita, Zaria. Higit pa sa kumpanya, higit pa sa yaman ni Don Teodoro. Mahal kita higit pa sa sarili kong buhay. You are my home now." Ang pag-amin na iyon ay tila isang gamot na nagpagaling sa lahat ng sugat ni Zaria sa loob ng 10 taon. Ngunit habang unti-unti silang tumatayo upang lumabas sa bodega, naramdaman ni Zaria ang biglang pagbigat ng timbang ni Kael sa kanyang balikat. Napansin niya ang malaking mantsa ng dugo na mabilis na kumakalat sa likod ng polo ng lalaki, isang sugat na hindi nito ipinahalata kanina dahil sa kagustuhang iligtas siya. "Kael, Kael, gumising ka, Kat." Sigaw ni Zaria nang tuluyang pumikit ang mga mata ng binata at bumagsak ito sa kanyang bisig. Ang katahimikan ng gabi ay muling binitak ng desperadong tawag ni Zaria para sa saklolo, habang ang mga tauhan ng ambulansya ay nagmamadaling lumapit sa kanila. Ang liwanag ng buwan ay tila naging malungkot na saksi sa isang pag-ibig na kailangang dumaan sa bingit ng kamatayan upang mapatunayang ito ay totoo. Ang puting kisame ng ospital at ang amoy ng gamot ang bumungad kay Zaria habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni Kael. Lumipas ang ilang araw na puno ng takot, ngunit sa wakas ay lalong naging regular ang tunog ng mga makinang sumusukat sa tibok ng puso ng kanyang asawa. Nang dahan-dahang imulat ni Kael ang kanyang mga mata, ang unang hinanap ng kanyang paningin ay ang mukha ni Zaria. "Nandito lang ako, Kael. Hindi ako umalis." Bulong ni Zaria habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng lalaki. Ngumiti ng bahagya si Kael sa kabila ng panghihina. "Did I lose the company, Zaria?" ang sabi ni Clara. "Huwag mong isipin ang kumpanya, Kael. Ang mahalaga ay gising ka na. Si Attorney Suarez na ang bahala sa lahat. Clara is facing charges for conspiracy and fraud. Wala na siyang kapangyarihan laban sa atin." Paliwanag ni Zaria, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Pagkalipas ng 1 buwan, nang tuluyan ng gumaling si Kael, nagpasya si Zaria na harapin ang huling bahagi ng kanyang nakaraan. Sa loob ng malamig at madilim na selda ng munisipyo, nakaupo si Nanay Elena. Wala na ang kanyang marangyang damit at ang kanyang mapang-aping anyo. Pagkakita niya kay Zaria, mabilis itong lumapit sa rehas, umiiyak at nagmamakaawa. "Zaria, anak, maawa ka sa amin.
Yurong mo na ang demanda. Pinagsisihan ko na ang lahat utang na loob. Hindi ko kayang mabulok dito. Pagmamakaawa ni Elena pilit na ginagamit ang bawat hibla ng kanyang pagiging ina para makuha ang loob ni Zarya. Si Rico hindi niya kakayanin sa loob. Anak ako pa rin ang nagluwal sa'yo. Tumingin si Zarya sa kanyang ina nang may malalim na awa, ngunit wala na ang pait o ang bulag na pagsunod. Huminga siya ng malalim, ang kanyang tindig ay matatag at puno ng dignidad. Pinapatawad ko na kayo, nanay. Panimula ni Zarya na nagpabuhay ng pag-asa sa mukha ni Elena. Pinapatawad ko kayo hindi dahil karapat-dapat kayo sa tawad ko, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa galit. Kailangan kong putulin ang tanikala ng utang na loob na sumasakal sa akin sa loob ng 10 taon. Nagliwanag ang mukha ni Elena. Ibig bang sabihin ay palalabasin mo na kami? Umiling si Zarya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi, nanay. Ang pagpapatawad ay iba sa pag-iwas sa parusa. Kailangan ninyong pagbayaran sa batas ang ginawa ninyong pagtatangkang pumatay at pagnanakaw. Hindi na ako ang Zarya na pwede ninyong tapakan at gamitin. Mamahalin ko ang alaala ng pamilyang inakala kong mayroon ako, pero hindi na ako babalik sa inyo kailanman. Tumalikod si Zarya habang ang mga sigaw at mura ni Nanay Elena ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng kulungan. Sa bawat hakbang niya palabas, tila may isang mabigat na pasanin ang unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Paglabas niya sa tarangkahan, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ng nakangiting si Kael na naghihintay sa tabi ng sasakyan. "Are you okay?" tanong ni Kael habang inaakay ang asawa. "Ngayon lang ako naging ganito kapayapa, Kael," sagot ni Zarya, habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Naglakad sila sa gitna ng isang parke, kung saan unti-unti nang nalalagas ang mga tuyong dahon, sumisimbolo sa pagtatapos ng isang masakit na kabanata. Huminto si Kael sa gitna ng daan at hinarap ang dalaga. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang kumikinang na singsing, isang singsing na hindi bahagi ng anumang kontrata o dinguyan ng lolo ni Zarya. "Zarya, I know our marriage started with a piece of paper, but I want to spend the rest of my life making it real. Will you marry me again, not as a business partner, but as the woman I love more than anything in this world?" Hindi na kailangan ni Zarya ng mahabang oras para mag-isip. Sa bawat hirap na dinaanan niya, sa bawat sakripisyo, nauwi ang lahat sa sandaling ito. Marahan siyang tumango, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan habang isinusuot ni Kael ang singsing sa kanyang daliri. Ang bawat pangako ay tinatakan ng isang matamis at matagal na halik, isang hudyat na sa wakas ang alipin ng nakaraan ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa piling ng lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng iskandalo at pagsubok ang buhay ni Zarya at Kael. Hindi na ito ang dambuhalang mansyon na yari sa yelo at puno ng mga bawal na silid. Sa halip, isang komportable at maaliwalas na bahay sa labas ng syudad ang naging saksi sa kanilang bagong simula. Ang hangin sa paligid ay hindi na amoy usok ng syudad, kundi halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak sa hardin na mismong si Zarya ang nag-aalaga. Sa loob ng kusina, naririnig ang banayad na pagkulo ng sabaw sa loob ng palayok. Inihahanda ni Zarya ang paborito nilang sinigang, ang ulam na naging tulay sa kanilang mga puso noon. Habang hinihiwa niya ang mga sariwang gulay, naramdaman niya ang isang pamilyar na init mula sa kanyang likuran. 2 malakas na braso ang dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang at ang baba ni Kael ay marahang ipinatong sa kanyang balikat. "I'm home, mahal," bulong ni Kael. Ang boses nito ay wala na ang lamig ng isang bilyonaryo, kundi puno na ng katiwasayan at pagmamahal. "Eksakto ang dating mo, malapit na itong maluto," nakangiting sagot ni Zarya habang sumasandal sa dibdib ng kanyang asawa. Hindi nila pinabayaan ang yaman na iniwan ni Don Teodoro, ngunit hindi na rin sila naging alipin nito. Itinatag nila ang Zarya Kael Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng libreng legal na tulong at scholarship para sa mga anak ng mga babaeng OFW na nakaranas ng pang-aabuso sa ibang bansa. Ito ang paraan ni Zarya upang bigyan ng boses ang mga taong tulad niya noon, mga taong nagsasakripisyo sa dilim para sa mga pamilyang minsan ay hindi sila pinahahalagahan. Napatigil ang kanilang lambingan nang marinig ang munting tinig mula sa sala. Isang maliit na batang lalaki na may mga mata ni Kael at ngiti ni Zarya ang mabilis na gumagapang patungo sa kanila. Binuhat ni Kael ang kanilang anak at hinalikan ito sa noo bago muling bumaling sa asawa.
Sa bawat haplos at tingin na hanap na ni Zaria, ang kasagutan sa kanyang mga panalangin. Pinatawad na niya ang kanyang nakaraan, hindi dahil naging mabuti ang kanyang ina, kundi dahil mas pinili niyang maging malaya. Ang katahimikan sa kanilang tahanan ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno na ng mga tawa ng tunog ng naglalarong bata at ng mga pangakong hindi na kailangan pang isulat sa kontrata. Tiningnan ni Zaria ang kanyang asawa at ang kanilang anak. Sa wakas ang babaeng itinuring na makina ng pera ay isa ng ganap na reyna ng sarili niyang tahanan. At sa bawat paglubog ng araw, alam niyang hindi na siya kailanman magiging mag-isa dahil nahanap na niya ang tunay na yaman ng pag-ibig na marunong rumespeto at tahanang laging handang tumanggap sa kanya. Salamat sa pag-uwi, Kael, muling bulong ni Zaria, bago sila tuluyang magsalusalo sa hapagkainan ng pagmamahalan.